Mahigit 700 pasahero nga po ang stranded naman sa pier ng Batangas matapos ipagbawal ng Philippine Coast Guard ang paglayag ng mga barko bilang pag-iingat ngayong may bagyong Nona. Ayon po sa PCG, posible nga pong sa Huwebes pa magbalik sa normal ang biyahe sa dagat. At mula po sa Batangas City, balikan na po natin ang ulat naman ni Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, mula pa nga kagabi ay wala nang biyahe dito sa Batangas Port. Yan ang ating nalaman mula sa Philippine Coast Guard at sinabi nga nila na alas 8 pa kagabi nang itigil yung mga biyahe mula dito sa Batangas Port. At dahil dyan ay nasa 728 na pasahero ang na-stranded habang ang iba nating mga kababayan ay dito naman sa labas ng pier nagpalipas sa magdamag. Isang grupo na nasa higit 100 ang bilang ang napapunta sana ng Puerto Galera para doon daw mag-Christmas party. Pero dahil walang biyahe sa Pansol sa Laguna na lamang daw sila magkakaroon ng party. Habang ang ibang stranded na ispaalam sa mga kaanak na maayos ang kanilang kalagayan dito. Samantala, sa ating nakuha impormasyon mula sa Coast Guard Southern Tagalog District, higit 2,000 raw ang stranded sa Calapan at Pinamalayan Port sa Mindoro. 65 naman ang stranded sa Southern Quezon at 68 sa Romblon. Nag-ikot naman kanina, Connie, ang Batangas Port Police para payuhan ng lahat na lisanin na ang pier dahil maaring sa Huwebes pa maging normal ang biyahe matapos kang dumaan ang bagyong Nona, Connie. Meron bang, Ian, binibigay na assistance man lamang doon sa mga na-stranded? Particularly, no, yung kanilang pagkain. Alam naman natin, Ian, na marami dyan ang talagang sakto lamang ang baon na pera kapag kababiyahe. Connie, alam mo, sa likod ko nga, makita mo yung mga bus na yung ibang mga kababayan natin na hindi nila alam na may kanselasyon ngayon nung mga biyahe dahil nakabiyahe na sila kagabi pa lamang. Pagka natatanong natin sila kung may mga ayuda ba na ibibigay sa kanila dito, ang sinasabi nila, kanya-kanya rin silang diskarte kung paano sila makakakain sapagkat yun nga, wala namang naibibigay na tulong sa ating mga kababayan sa ngayon. Kaya nga pinapayuhan sila na umalis na lamang dito sa pier, kaya walang nagagawa yung ilan natin sa mga kababayan, kundi sa halip na maghintay hanggang sa Huwebes ay bumabalik na lamang sila sa Maynila o doon sa pinagmulan nilang lugar bago sila nagtungo dito sa Port of Batangas, Connie. Okay, so kung hanggang Huwebes pa ang pag-normalize nga ng mga biyahe dyan, ang sinasabi ng Philippine Coast Guard, so papaano yon? Abiso na muna natin, Ian, talagang wag na munang pumunta kung may mga nakaschedule pa silang babiyahe sana, doon sa kanilang mga probinsya, pauwi. Tama, oo, Connie, wag munang pumunta ang ating mga kababayan. Yan din ang payo nung Port Police at nung Philippine Coast Guard sapagkat ngayon nga, Connie, napakahaba ng pila ng mga sasakyan dito. Katulad itong mga truck na to, tsaka yung mga biyahero na yan. Pero hanggang dito lamang sila sa gate sapagkat hindi na pinapapasok. Kaya yung iba nga, nakita natin dito lamang sa gilid ng kalsada, yung iba nasa mga tindahan, yung iba naglalagay na lamang ng mga sapin para may mapagpahingahan sila habang nandito sila ngayon sa labas ng Batangas Port. Pero Connie, yung mga nandoon na sa loob, mas maayos naman ang kanilang kondisyon doon. Kaya nga lang, kung tutulugan talaga ang kanilang hanap, doon naman meron sila mauupuan at merong maayos na palikuran. At Connie, ngayon habang tayo nag-uusap sa Himpapawid ay medyo kumukulimlim na at bahagya na rin umaambon-ambon. Pero pamaya-maya din ay sumisikat muli yung araw. At sa ngayon, napapansin din natin kanina nung pumasok tayo dun sa loob ay hindi pa ganong katindi yung alon dito sa Batangas Port. Pero inaasahan nga natin na habang papalapit ng papalapit ang bagyo ay mag-iiba ang kondisyon sa bahaging ito ng Batangas, Connie. Yes, out of the 728 na stranded kahapon, o kanina ba yun, Ian, ilan na lamang ang natitira at meron bang sufficient na, kumbaga, waiting area na may bubong talaga na masasabi natin? Kasi nabanggit mo, although meron silang mapapagpahingahan dyan, pag lumakas ang ulan, baka naman hindi na ito maging sufficient, Ian. Oo, Connie, yung naibigay sa atin ng Philippine Coast Guard ay kanina pa yan na umagang-umaga. Ngayon kasi ay binawalan na tayong pumasok so hindi natin ma-update yung eksaktong bilang nila. Pero kanina, marami rin talaga tayong nakita na lumabas na mula doon nga sa loob ng port. Pero Connie, pagdating nga doon sa loob ay talagang safe naman sila doon. Pero yung mga inaalala talaga natin, yung mga nandirito,
sa labas ng pier, ano, sapagkat yung mga sasakyan na yan, yung mga biherong yan, nakita naman natin, nandyan lang talaga sila at kung umulan, didiskarte na lamang daw sila kung paano sila sisilong, ano. Pero pagdating sa mga palikuran, meron naman mga tindahan daw dito, no, na doon na lamang sila nakikisuyo. At yung pagkain nila, kanya-kanyang diskarte rin, Connie. So regardless of whether kanselado na nga itong mga biyahe iyan, ay walang magawa yung mga port police na umiikot dyan para sabihan na umalis na lang muna, no? At mas makakabuti pa siguro kung bumalik sila kung dun sa kanilang mga pinanggalingan. Kasi kung dun sa video mo pagbabasihan natin iyan, talagang marami pa yung nakaparada. Oo, Connie. Talagang napakarami pa, no? Iikot tayo, no? Papakita natin yung bahagi na to. Ito, napakarami ring mga kababayan natin, no? Yan sila, mga karamihan, pasahero, biyahero, mga naghihintay talaga sila, no? Ito yung mga sasakyan nila. Ang sinasabi nila, Connie, nais na lamang nilang maghintay dito hanggang Huwebes sapagkat yung iba nga malayo rin ang pinanggalingan. Okay. At sinasabi nila kung sakali na magbukas ang pier at magrororo sila, maauna silang ma-accommodate. So yun yung inaasahan nila kesa daw sa babalik pa sila, sa experience nila, mahabang proseso daw yan, Connie. Pero mahaba yung pila iyan at paano naman ito nakakaapekto doon sa may bungad papasok dyan sa Pantalan? Oo, Connie, ang magandang balita naman medyo napakahaba ng highway dito. Talagang hindi siya nakakaapekto doon sa daloy ng trapiko kung pag-uusapan yung traffic dito sa Batangas City, no? So dito lamang sa loob nagkakaroon ng mahabang pila at 3 lanes or 4 lanes naman itong kalsada rito, napakalapad. Kaya nakakadaan pa rin naman ng maayos yung lahat ng mga sasakyan at maya't maya, Connie, no, kahit kansilado nga yung mga biyahe, marami pa rin mga Roro bus na dumarating at yung iba nga nating mga kababayan na pag nakakausap natin ang sinasabi nila, sana man lamang doon sa halimbawa kung sa Cubao o sa Pasay nasabihan na sila na kansilado para hindi na sila nakabiyahe papunta rito, no? Pero wala daw nag-abiso sa kanila or maaring hindi sila nakakuha ng advice mula sa mga radyo at telebisyon, ano, maaaring hindi nila nagawa yon kaya nakarating pa sila dito sa Batangas City. Pero Connie, yung iba nating kababayan ay umuwi na at sumakay na rin ng bus pabalik ng Maynila, lalo na yung mga may edad na talaga, no, na talagang hindi naman po pwedeng dito sa gilid ng kalsada magpapahinga maghapon at magdamag dahil kanina, Connie, naramdaman natin nung bandang madaling araw ay talagang malamig dito sa bahaging ito ng Batangas Port. Oo, iyan, mabuti na rin ng kanselado ang biyahe kaysa naman tumuloy at magkaroon pa ng disgrasya, no? Maraming salamat sa iyong mga update sa amin dyan naman sa Pantalan ng Batangas Port. Ian Cruz po, nag-uulat.